tayo bumaba ni Alex. Pero 4:25 pa lang naman. Pwede naman na yung kanyang pagkain. At saka yung kanyang baon, ready ko na. Si Tana naman umuwi na kagabi. Kaya kumpleto na naman kami dito ng 4. Si Sak wala dito. At saka si yung mag-iina rin. Kasi doon nakatira sa lalaki. Tamad siya kaya tamad yung lalaki. Yung anak ko ang trabaho ng trabaho. Kaya nagalit yung ex ko kasi ayaw niya magtrabaho. Ganun. Siyempre dapat ikaw ang lalaki. Ikaw ang magsisikap parang sa pamilya mo. Pero siya baliktad. Yung anak ko trabaho ng trabaho. Tapos siya asa lang ng asa. Kaya pernaka ko siya eh. Pernaka ko yun. Sino mga nakaka-relate, mga kabibilad, diba? Ikaw biyanan ka. Tapos ang tamad-tamad ng ayaw magtrabaho ng manugang mong lalaki. Kasi puro babae anak ko eh. Siyempre yung anak ko trabaho ng trabaho. Nakahalata namin na asa na lang siya ng asa. Oh, ikaw biyanan ka, hindi ka naman Annabel Rama. Hindi ka, ayaw mo naman makasira ng relasyon. Kaso lang kung nakikita mo yung anak mo nahihirapan na rin. Siyempre pagsasabihan mo rin yung manugang mo. Kaya ako sinabihan ko yung manugang ko eh. Sabi ko, kung hindi ka magsisikap sa buhay mo, na ayaw mong buhayin yung mag-ina mo, balik mo na lang yan dito. Pag-aaralin ko ulit yung anak ko, kasi magka-college na yung anak ko eh. Pag-aaralin ko ulit yung anak ko, di bubahayin ko yung apo ko. Kala niya, di ko kayang panindigan yung sinasabi ko. Laki-laki ng bahay. Para saan ba siya? Sino ba siya para panghinayangan namin? Hindi naman siya, wala naman siyang pera, wala na siyang trabaho. Mas maayos pa ang buhay namin kaysa sa kanya. Kaya hindi ako Annabel Rama. Kasi ako galing din ako sa broken na relasyon. Doon nakikialam ang biyanan. Ako hindi ako nakikialam din. Kaso lang, naawa lang din ako sa anak ko na yung manugang ko ayaw magsikap. Asang-asa na lang sa anak ko. Kasi ang anak ko may allowance galing sa ex ko. Lahat kami dito may allowance. Mga anak ko, ako. Tapos yung biyanan ko, yung mga pinsan niya, binibigyan nga ng ex ko. Ang problema, asa-asa na nga lang, ayaw nang magsikap. Kaya ako sa akin, yung allowance ko halos kulang din eh. Kasi lahat sila, allowance ko, lahat sila pakain ko. Kaya, kumbaga, wala rin nangyayari sa allowance ko. Para din naman sa kanila. Yung sa kanila lang. Kaya sila, sagana sila sa allowance nila. Kanila lang eh, yung needs lang nila ang binibili nila. Pero yung pagkain, sa akin lahat, bills. Kaya, kumbaga, talagang talo pa rin ako sa labanan. Kasi, ako para sa sarili ko nga, wala nga ako mabili. Hindi nga ako makalabas kasi wala na akong extra para dun eh. Kasi ako, siyempre, unahin ko yung pagkain dito. Hindi ko priority yung labas-labas. Ako nga, single ako. Pwede ako makipag-date. Pero hindi ako nakipag-date kasi iniisip ko, gastos din yun eh. Nyari, lalabas ka. O dyan, pamasahe mo, panggas mo. Siyempre, makikipag-date ka. Kailangan naman sagutin pa yung pamasahe mo. Siyempre, sagutan nila yung ninyo, food and drinks ninyo, kung ano man ang date na nyo, mag-iinom kayo, Pero, siyempre, pagka ganun, may hawak ka pa rin kasi, alam nga naman, paano pag nagkawalaan kayo, di wala kang pamasahe pa uwi, nawala ka. Diba? Kaya, kumbaga sa akin, hindi ko priority talaga yung date, hindi ko priority yung ganun. Kasi ang priority ko, yung mga anak ko, yung pagkain dito sa loob ng bahay. Kasi nga, limit lang yung bigay ni ex. Siyempre, hindi naman tayo, kaya nga kami naghiwalay dahil dun sa issue na yun, na may pagkakuripot nga siya. Kaya nga, di rin ako nang hinayang na, napakawalan siya kasi nga, napakaganyan. Tagal-tagal ng working abroad pero napaka-kuripot pa rin. Nahayaan ko lang kasi hindi mo naman yung madadala sa hukay yun eh. Katulad sa papa niya, ng babae din. Di wala rin nangyari sa buhay. Namatay din ng wala rin. Kahit mga alahas na isanda. Parang napundar na bahay. Kaya akala naman niya maganda buhay ng mga nangangabit. Hindi lahat na nangangabit nagiging successful kasi karma mo yun sa sarili mo. Ngayon mo sabihin sa akin matino ka, pakya-kya po kapag hinayupak ka. Manak na naman pala dun sa tatay mo. Pero mabait si Papa, hindi katulad niya, galanti yun. Kaya napasama din sa babae si Papa, kaya sobrang galanti siguro sa babae. Ayun. Lalo siyang naipon, wala siyang bahay.
Tapos nagkasakit siya, hindi naman siya inintindi masyado ng mga anak niya. Kasi syempre galit sa kanya. Nagalit sa kanya dahil babaero siya. Yan mo, mangyari din sa buhay niya yan. Choice yan. Ang pangangabit, choice. Hindi yan, mo. Ayaw mo ayusin yung pamilya mo. Gusto mo ibang tao yung comfort mo. Imbis na yung pamilya mo ayusin mo. Choice mo yan. Kaya wala akong pakaalam sa'yo. Buhay mo yan. Hindi ka naman bata na. Matanda ka na. 45 ka na para diktahan pa kita. Pangangabit ay choice yan. Kaya bahala ka sa buhay mo. Diba? Ganun lang yun. Kaya ako relax lang kasi ayokong ma-stress. High blood na ako. Magpapaka-stress pa ba ako? Yun nga lang, yung stress ko dito, yung kung paano pagkakasyahin yung padala mo sa isang buwan na nakakarampot. Diba? Alam mo yan, nakakarampot, binabawasan mo pa nga eh. Diyan ka magaling eh. Alam mo, di ba ako nakikipag-away na sa'yo eh, yung pangangabit mo? Nakialam ba ako sa buhay mo? Nakialam ba ako sa'yo? Hindi, di ba? Kahit kailan lang ako nakialam sa pangangabit mo. Pinabayaan kita, yaan kita. Bakit? Ano mo yan? Gusto mo yan eh. Kaso lang, minsan, ang issue ko sa'yo, yun nga, ang kuripot mo, hindi ka magbigay para sa mga extra. Katulad ngayon, ako, nakagat ako ng pusa. Magkano rin naubos ko dun. Hindi ka man wala. Hindi ko na hiningi sa'yo kasi alam ko naman, hindi ka magbibigay. Bawas pa rin sa budget namin yun. Kaya, yung kulang sa, sa padala mo na. Akinsi na, oh. Yun ang promise mo, akinsi. Padala mo. Yung nanay mo, yan, busog. Busog dyan sa kalsada, kakachismis, nahiwalay na tayo. Pero di niya sinasabi sa mga tao rito na may kabit ka. Kaya dapat kumplituhin yung issue. Hiwalay tayo kasi may kabit ka, matagal ka nang may kabit. Buhay pa papa mo, nakangabit ka na. Kasi yun ang issue ng mga pinsan mo eh. May kabit ka daw, may babae ka daw. Hindi ko pinatulan kasi akala ko hindi totoo kung pala ito. Diba? Yan si Alex. Ito ka na magpinggan. Perneto ko na lang kasi wala tayong oras mag-adobo. Wala tayong oras mag-adobo. Pinarito ko na lang yung ano. Silit ka na nga eh. Ayan, kung gusto mo. Bayan. Against the light. Mas maganda nga dito, komportable. Pag yun ay dinala mo, maaari pa yun mapunit. Wala ka. Saan ang punta niyo, be? Saan ba malayo? Okay. Batangas pala sila. May mga bibilang. Start mo na ako lang ito para uminit-init na. Hi.